Oy, ka-coffee, magandang araw po sa inyo. Medyo mahamog at medyo malamig ka-coffee sa kinaroroonan natin. Nabalitaan nyo na ba yan? Pati yung Israel, nagsalita na yung Israel research based dyan sa Israel at may na-discover sila dito sa modus ng kampo ni Digong. Oy, mga fake news daw kayo. A third of social media accounts praising Duterte ay mga fake. Grabe naman yan. Nabubulgar na yung mga modus ninyo. Hindi lang dito sa Pilipinas, maging Israel-based research group, na-realize nila na yung mga pumupuri kay Digong, mga fake accounts. So bakit kinakailangan yung gumawa ng fake accounts? Para purihin lang ang Tatay Digong ninyo. Hindi nyo ba kaya ng kayo-kayo na lang? Aba, nabubulgar kayo. O tuloy, sinusugan tuloy yan ng House of Representatives. So nakascore na naman dito ang HOR. Headline ng ABS-CBN, mainit-init pa ito ka-coffee. Itong balita na ito, House leaders express alarm over fake accounts praising Duterte. Uy, masakit na naman to sa mga DDS. Yung mga pumupuri kay Digong at mga nangbabash dyan sa judges sa International Criminal Court, mga fake accounts pala. Uy, may naalala tayo dyan Natatandaan ninyo ng 2016 elections? Yung makinarya ni Digong? Ang daming fake dun Baka nabubuhay. Siguro nare-realize sila, sige, gamitin natin yung magic natin ng 2016. I-implement din natin yan. Gawin natin ngayon kasi pabagsak na tayo Kinakailangan natin bumangon Ayan, inactivate ulit yung mga fake accounts. Inactivate ulit yung mga fake news nila. At na-realize, nadidiscover, hindi lang dito sa Pilipinas, na totoo mga fake nga. Even yung mga nagko-comments, mga trolls din. Tingnan mo, pare-parehas ang itsura. Newly created yung accounts. Yung iba medyo luma-luma na, pero ni isang upload, wala. Yung iba nakalock yung profile. Wala naman masama sa paglalak ng profile. Pero yung mga hindi nakalock ang profile, sa nagtatrabaho sa Krusty Krab, naku po, hindi na uso ang works at Krusty Krab ngayon. Ang dami na naman fake news ninyo dyan. House leaders on Sunday express alarm over reports of fake accounts on social media praising Duterte following his arrest, saying the scheme was a threat to democracy as they urged candidates to play fair. Feeling ko pakiramdam ko lang ka-coffee yung mga senatorial candidates sa ilalim po ng administrasyon ni Digong o yung mga sinusuportahan ni Digong, sila-sila din yan Gumigimik yung mga yan. Paano? Hindi lumulusot sa survey ilan lang ang pumapasok dyan? Isa, dalawa, si Bongo lang at saka si Bato de la Rosa. Yung iba, wala hindi na sila sinusuportahan ni Tatay Digong nila. Si Robin, hindi na rin ganun ka-aktibo. Kaya mag-engage na lang sa fake news. Kasi una, napupuri na nila yung tatay nila, hoping na pag pinuri nila yung tatay nila, makakakuha ng boto itong PDP senatorial balls. Pangalawa, pag pinuri nila ang Tatay Digong nila, mapapasama itong administrasyon. Ang masaklap ka-coffee, marami kasing nabubudol. Maraming media illiterate. Naluloko sila nitong fake news na to ka-coffee. Kaya, yung decision nila, yung pagtingin nila sa, hindi man natin may kakailayan, yung pagtingin ng ilang mga nagko-consume, nai-impluwensyahan. Kaya iba nagagalit sa gobyerno. Sige, magagalit sila kasi nabibiktima sila ng fake news. Reuters. Alam niyo yung Reuters? Hindi yan dito sa Pilipinas. International media organization ito. Newswire ito. Reuters, citing research from Israel-based Sayabra, recently revealed that a third of accounts on social media platform X, yan yung Twitter dati, mostly praising Duterte and lambasting the court, were fake. Masakit na reality ito. Na-discover nitong research firm mula dyan sa Israel, itong Sayabra, CYABRA, base po sa report ng Reuters, na a third, ibig sabihin 33% ka-coffee ng mga accounts ng mga pumupuri kay Digong at bumibira dito sa International Criminal Court, mga fake accounts pala. Ang tanong dyan, sino nagpopondo dyan? Hindi naman mamumutawi ang mga fake na yan kung walang nagpopondo. Malamang sa malamang, may nagpopondo dyan. Yun ang tanong, sino? Oy, galing pa saan yan? Anong bansa yun? Yung malakas si Digong dun. Detained at The Hague in the Netherlands to face charges of crimes against humanity over his drug war, Duterte is running for Davao City Mayor in 2025 midterm polls. Ito pa nga yung masakit dyan Nakabilanggo ka na, di ba? Andiyan ka sa The Hague at mukhang wala na ang kalinawan Kung kailan ka lalabas dyan kung kailan ka makalalaya, baka habang buhay ka na nakakulong dyan sa The Hague. Tapos, until now, hindi ka pa rin nagka-cancel ng candidacy mo. Hindi ka pa rin umaatras sa pagtakbo mo sa pagka-alkalde dyan sa Davao. Ang kawawa dyan, yung mga taga Davao. Kaya, mga taga Davao City, tingnan ninyo. Iboboto nyo pa ba si Digong?
If ever manalo si Digong, and I think may mga supporters para si Digong, particular dyan sa Davao, paano kayo tutulungan yan? Paano magtatrabaho para sa inyo yan? Una, sabi nila, mahina na nga yung kalusugan yan. Pangalawa, paano siya mag-double check ng mga dokumento, mag-i-implement ng mga programs, kung nakabilanggo siya? Ay, malaking call to action yan ha. Baka pwedeng si Nograles na lang ang iboto ninyo, mga taga Davao. Matinu-tinu din naman yan si Nograles. At dati rin naman kakampi ni Digong yan. Kasi kung kayo si Digong yan, kawawa kayo dyan mga taga Davao. Sayabra CEO noted that fake networks did not just show up, they shaped the conversation. Sabi po ng Reuters. May punto. Yun naman talaga ang pinaka-purpose ng fake news eh. Parte yan ng propaganda para gumawa ng itong perception ang gusto naming mamutawi. Diba? Kung ang perception na gusto nila mamutawi sumikat itong mga Duterte, yan ang gagawin nila sa fake news para purihin itong mga Duterte. Hindi lang siya nag-exist dyan. Sineshape niya yung discussion, sineshape niya yung conversation. Ganyan ka-powerful ang fake news kasi forma ng media yan eh. Diba? Kahit fake yan, forma pa rin ang impormasyon yan. Yun na lang, peke. Yung decision mo, yung decision making mo, kung ang batayan mo ay peke, kawawa naman ka coffee. Yung makababasa, yung recipients ng information na yan. For Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr. of Pampanga, the findings pose a serious threat to the integrity of the country's electoral process. Totoo naman yan, tuwing election kasi, dyan namumutawi yung fake news dyan dumadami yung fake news Lalo na kapag yung magkalabang kayo sa politiko, medyo mahina-hina ka. Diba? So gagawan mo ng fake news para masira yung medyo malakas-lakas. Estilo na yan ka-coffee, no? Ng mga real talk na tayo ng mga politiko sa tuwing nilalapit po ang halala. Kung sa tingin lang, teka, medyo dihado-dihado tayo dito kinakailangan natin kumilos, kinakailangan natin ng ganitong estilo para mapabagsak natin yung kalaban. So ngayon, bago pa man ang eleksyon, medyo matindi na ang fake news lalo pang tumindi dahil eleksyon, halalan. So ang dapat na lang natin gawin dito ay maging media literate tayo. Paano natin ma-spot yung fake news? O peke ba yan? Yung impormasyon ninyo? Tingnan nyo kung sino yung gumawa. Diba? Kaya hindi credible yan. Mamaya si Harry Roque ang gumawa niyan. Mamaya si Maharlika ang ginawa niyan. Alam mo naman yung mga tao na yan, puro fake news yan. Sila din nagpakalat ng mga peking video. No, ang dami nang nag-authenticate na sinasabi nila peke yung video na yan na pinakalat nila, yung pulveron video. Sige pa, yung mga eng-eng na DDS, naniniwala pa kay Roque, naniniwala pa kay Maharlika. Sige, pinakalat pa rin nila yung video na fake. Yan tuloy. Reuters na nagsasabi, base sa research ng Sayabra, 1/3 ka-coffee ng mga accounts na yan peke. Kasama kaya si Roque dyan? Malamang. The Senior Deputy Speaker, si Aurelio Gonzales, ito very active ito ka-coffee. Ang House of Representatives, medyo maingay din sila ka-coffee ngayon. Medyo aggressive din sila para i-combat itong fake news. Ang sabi niya, when bots, trolls, and fake profiles can reach millions of Filipinos and alter the truth with just a few clicks, democracy itself is under attack. May punto. Totoo naman yan. The use of coordinated, inauthentic behavior to influence public sentiments has been observed since the 2016 elections, with platforms like Facebook announcing the takedown of several networks over the years. Kaya nanalo si Digong dyan 2016 elections. Hindi nila pwedeng i-deny yan Yung mga trolls nila, yung mga troll armies nila, napakadami. Kaya nanalo si Digong dyan. Malaking factor sa pagkapanalo ni Digong yung mga fake news na yan, yung mga trolls na yan. Wala talaga pinondohan talaga yan Tapos pinapalabas sila, walang pondo ng panahon ni Digong. Hindi totoo yan, malaki ang pondo na ginamit ng mga yan during the 2016 election. So kumbaga, kabisado na nila yan, alam na nila yung kalakaran, so implement ulit natin. Kaya ginagawa nila ngayon yan. Gonzales urged educational institutions to launch a national digital literacy program to help students and the public identify and resist coordinated disinformation campaigns. Ito, real talk din to. Sa totoo lang, sa education system natin, marami din dapat baguhin Lalo na sa larangan ng media literacy. Kasi nagturo din tayo ng communication, ka-coffee. Kinikwento sa atin. Kasi pag nasa grades 11, 12 ka, may media and information literacy ka dyan So, ang problema, coffee, umaamin din naman yung mga guro, base din sa research, base sa findings, yung mga nagtuturo ng media and information literacy, MIL, yung sinasabi nating MIL, hindi rin sila masyadong aware, hindi sila masyadong familiar sa pagtuturo ng MIL. So, may disconnect na agad yan kasi may pagkukulang na sa teacher, probably training siguro, kailangan ibigay sa mga guro. So, limited na yung training sa pagtuturo ng media and information literacy, ano pa yung makukuha ng bata? Diba?
Ang sinasabi din ng international organizations, base sa mga research na nababasa natin, yung pagtuturo natin ng MIL, o Media and Information Literacy sa Pilipinas, medyo kalat-kalat yan. Kaya ang ginagawa ngayon, naka-attend tayo ng isang event ng Presidential Communications Office ng PCO. They are trying to coordinate everything, di ba? Para unified yung approach, paano labanan itong fake news. Kasi actually, isa ito sa pinaka-problema natin, itong fake news. Aminin ninyo kayo, ako na, biktima na rin ako ng fake news, kahit medyo familiar tayo sa mga kaganapang political dito. Pero at some point, may mga, uy, mukhang totoo ah. Kasi ang pagkakagawa, kala mo gayang-gaya. Pero as you dig deeper, tingnan mo, alam mo, yung iba, gagamitin yung template ng GMA. Di ba, headline ng GMA, gagamitin nila yung template. O, i-edit lang nila yung lead o yung title ng balita. O, magiging peke na. So, i-check ninyo ka-coffee. One way din para ma-verify ninyo. Halimbawa, may nakita kayo sa social media, di ba? Mag-Media and Information Literacy 101 na tayo. MIL 101 na tayo. Pag may nakita kayong informasyon, lalo na po sa Facebook, naku, marami sa ating mga Pilipino, sa Facebook lang nakabase ng balita, di ba? Facebook, TikTok, yan sa YouTube. I-check nyo agad, sino yung gumawa ng balita? Kung yung tao na yan, halimbawa, Harry Roque yan, naku, kaduda-duda na yan. Fake news yan eh. Kung si Maharlika ang gumawa niya, naku, kaduda-duda na yan, fake news na yan. At hindi lang sila, kapag nakita mo na yung page na yan, yung gumagawa ng page na yan, nagpapakalat na yan, wala nang reputasyon yan, mahilig magpakalat ng fake news. Aba, wag nyo nang paniwalaan yan. Wag nyo nang i-share. Kumbaga, i-cut na ninyo yung pagkalat ng fake news. Meron din naman mga impormasyon na tama. Ang problema, pinublish a year before, 2 years ago, hindi na siya applicable sa current situation. So, fake na rin yan. Diba, misinformation na rin yan. Huwag nyo na rin i-share. Halimbawa, sige, may pasok o walang pasok. Nakita nyo sa balita, walang pasok dahil sa bagyo. Posible, yung balita na yan, recycled yan. 1 year ago yung balita na yan. Totoo naman yung informasyon na yan, pero yung date kasi iba. Last year pa yung date. So marami kang maluloko, marami kang mabibiktima. Pag mga ganyang sitwasyon, ingat-ingat mo na. I-double check ninyo yan. Uso rin ang ginagawa nila ngayon. Maglalabas sila ng template. Halimbawa, memorandum circular galing sa presidente. Executive order galing sa presidente na nagde-declare ng ganitong holiday. Fake pala. Wala palang official announcement. Kaya tingnan ninyo, dapat yung impormasyon manggagaling sa main source, sa primary source, kung hindi naman sa secondary sources. Pag sinabi natin primary sources yan, halimbawa, executive order yan, kautusan galing sa presidente, ang primary source mo dyan, yung Malacanang or Presidential Communications Office, dahil sila yung maglalabas ng balita na yan o ng announcement na yan. Yung secondary sources mo, usually, yung mga media organizations na medyo credible. Hindi naman natin sinasabi na walang mga fake news na media organizations. Meron at meron din yan. Pero check ninyo, kahit pa paano, halimbawa, GMA, credible din naman yan. Di ba? Yung mga ganyang organizations na nagpapalabas ng balita, wag agad kayo maniniwala. Sa totoo lang, may mga vloggers din, may mga content creators din na nagpapakalat ng fake news. So, hindi ibig sabihin, halimbawa, follower ka na dito ng ganitong vlogger, paniniwalaan mo na. Kasi gano'n yung nangyayari kila Harry Roque. Marami silang followers. Yung mga followers sila, napapaniwala nila sa fake news. Kaya ingat ka coffee, doble ingat. Kasi nga, tulad ng sinasabi doon sa research ng Sayabra, yung fake news, hindi yan nag-exist dahil nandiyadyaan lang siya. Sinishape niya yung public opinion, sinishape niya yung public perception. So kung ang gagawin nila, patuloy na paninira sa administrasyon, kahit fake yung ginagawa nila, magagalit ka sa gobyerno, magagalit ka sa administrasyon dahil sa fake na yan. I hope nagigets niyo yung punto ko dyan ka-coffee. Yan, lumalakas na yung ulan. Sige, ako'y magpapaalam muna sa inyo pansamantala. Yung mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-like and follow sa ating Facebook page. Pasuyo na lang ka-coffee, follow na po kayo sa ating Facebook page. Libre po yan. Yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe at hit nyo na po yung notification icon para updated din kayo sa ating mga bagong upload. Kita-kits tayo ka-coffee sa ating susunod na videos. Maraming salamat po sa mga sumama. Medyo malamig na. Ingat kayo ka-coffee. Bye-bye.